napakita si Jesus sa kanyang mga alagad. Samantalang pinag-uusapan nila ito, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, ang sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat ang akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulumihan? Bakit nag-aalilangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito, hipuin ninyo, ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y meron tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanilang kanyang mga kamay at mga paa, nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha. Tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos, sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo nung kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat. Kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Buin ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama, kaya't huwag kayong aalis sa lungsod hanggang hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Tuloy ko na ho hanggang dito sa pag-akyat ni Jesus sa langit. Pagkatapos, sila'y isinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Betanya, itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinagpala sila. Samantalang iginagawad niya ito, siya na may lumalayo, pakyat sa langit. Siya'y sinamba nila. Pagkatapos, sila'y nagbalik sa Jerusalem. Taglay ang malaking kagalakan. Palagi sila sa templo at do'y nagpupuri sa Diyos. Yan ho ang pinakahuli ho ng Ebanghelyo ni San Lucas sa ating banal na aklat ng magandang balita, Biblia. Napakita si Jesus sa mga alagad, ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Tingnan po natin kung ano ho ang pinakahulihong mga aral dito, Kuya Ben. Multo. Alam nyo, ito yung pangkaraniwan. Kaya kanina napag-usapan po natin, sabi nga natin, si Jesus ay para isang tunay na tao na nagpakita, na pinakita niya sa kanyang mga alagad. Kaya ang paniwala naman itong mga kasama niya, talagang taong-tao rin naman si Jesus, hindi pa rin nila malaman. Kaya yung alinlangan naroon Kasi yung mga ginawa nga ni Jesus ay taong-tao. Hindi nila ngayon nakita ulit yung kabila ng kanyang kalikasan. Kaya nung makita nila, multo, nung magpakita si Jesus. Pero ang mahalaga dito, nung makita nila yung salitang, sumainyo ang kapayapaan, napakahalaga sa buhay natin to. Amen. Na sa bawat pagdiriwang ng Santa Mesa, maririnig natin ito. Marahil kahit sa ating mga pangkaraniwang Katolikong Kristiyano, pag ito'y nababanggit, parang ang sarap. Yung maramdaman mo, na ikaw ay mabati ng mapayapa. Hindi yung mamayapa, kasi baka magkamali yung mga tagapakinig natin, mamayapa yung sabihin, sumayo yung kapayapaan. Yung po bang matahimik na kaisipan, kalooban, ito yung ibinibigay ng ating Panginoon sa bawat tao. Pag nasa lubong natin si Jesus, sana alam natin na taglay din natin ang kapayapaan. Sa ikalawang punto dito, yung pag-aalinlangan ng mga alagad, sadya ba namang nagpakita na Hindi pa rin mapaniwalaan Kaya kinakailangan patunayan talaga ng ating Panginoon. Dito sa kapanahunan, ang daming gusto pinatutunayan na si Jesus nga ay tunay na Diyos. Sapagkat mayroon pa rin nangangaral na si Jesus ay tao lang. Ang hindi nila nalalaman, mahirap magligtas yung tao na ang kasalanan ng tao ay sa Diyos. Kinakailangan isang Diyos din ang maging tagapagligtas. Kaya kapag kayo ay naniwala na si Jesus ay isang tao lang, ay mahirap yan. Baka hindi ka magkaroon ng kaligtasan. Sa pangatlong punto na gusto po natin maparating, itong napakaganda rito, sa kanyang pangalan ng pagsisisi,
at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Ang napakahalaga nito. Ibig sabihin, sa pamamagitan ni Jesus, kung ito'y ipangangaral natin, kung ito'y ibibigay natin sa ating kapwa, at ito ay kanilang paniniwalaan at isasagawa ang pagsisisi, ang kapatawaran ay makakamit ng bawat isa. At kapag nakamit natin ang kapatawaran, makakamit tiyak natin ang buhay na walang hanggan. Panghuling punto ko po na gustong iparating sa ating mga tagapangkinig, yung kayo ang mga saksi, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ang alam ng iba, yun lamang mga apostol ang maging saksi. Dapat tayong lahat ng mga Katoliko, tayong lahat na maging mga Kristiyano, kung sadyang ikaw ay tagasunod, kung ikaw ay sadyang disipulo at alagad ni Jesus, ikaw dapat ay maging saksi kay Jesus. Paano magiging saksi kay Jesus? Isagawa natin ang pagsunod. Isagawa natin ang ginawa ni Jesus sa mga Kristiyano. Yung pagpapakahirap alang-alang sa iba. Yung maibigyan natin, ibahagi natin ang ating sarili para sa iba. Na katulad ng ginawa ni Jesus, magiging kang saksi. Sa pamamagitan ng pagiging mong saksi, makakamit mo ang buhay na walang hanggan. Kaya yung po naman sa panghuli, yung pag-akyat ni Jesus sa langit, ito ay isang pagpapatunay na ipinakita talaga ni Jesus yung sa huling sandaling iyon na nakita siyang umaakyat sa langit na tuloy-tuloy na habang nakatingala at nakatingin ng mga alagad, si Jesus ay tunay na anak ng Diyos at tunay na Diyos. Amen. Ngayon, tayo'y maging saksi at mula doon sa 12, ikinumisyon ang 12, nagpasalin-salin hanggang sa ating henerasyon ngayon na tayo maging saksi at tayo mag-evangelize sa ating kapwa. Hindi ba, Kuya Bert? Ano po ang inyo naman dito? Alam mo, Kuya Min, kung titingnan natin ang larawan na ito, katulad nga na sabi ni Kuya Ben, nandun na no? Nakita na nila, hindi pa rin nila mapaniwalaan, no? Sinaysay na niya yung kasaysayan mula kay Moises hanggang doon sa mga huling propeta, hindi pa rin nila maunawaan. Marami sa ngayon ang nagbabasa ng banal na kasulatan. Maraming nagbibigay ng kanilang palapalagay tungkol sa salita ng Diyos. Marami ang marurunong na sa banal na kasulatan. At inaangkin na nila yung katalinuhan ng Diyos. Pero wag natin sabihin na ang 11 ito'y tanga. Alam nila lahat. Nababatid nila. Pero hindi pa sila binubuksan ng Diyos ang kanilang kaisipan upang maunawaan ang mga kautusan. Binuksan ng Panginoon ang mga kaisipan ng 11 alagad dahil siyang uutusan niya. At sinabi niya sa kanila, huwag kayong aalis hanggang hindi nyo tinatanggap ang kapangyarihang magmumula sa itaas. Itong mga nag-e-evangelize na ito, saan nila kinuha ang kapangyarihan? Sasabihin nila sa Diyos, may connection ba sila sa mga apostol? May connection ba sila sa binigyan ng kapangyarihan ng Diyos? Madiin sinabi ng Panginoon ito. Hindi basta-basta sila pwedeng mangaral hanggang hindi nila tinatanggap ang kapangyarihan magmumula sa Diyos. Tayo, siguro may tatanong ng mga tagapakinig natin, meron ba tayong kapangyarihan? Mga ginigiliw naming tagapakinig, meron po. Binigyan po kami ng isang alagad ng Diyos na kanyang inatasan na isang pare upang mangaral sa salita niya at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng Diyos upang iparating sa bawat isa sa inyo. Dahil kung wala po kaming kapangyarihang ibinigay ng kanyang alagad, wala po kaming connection sa Diyos. At hindi rin kami pwedeng paniwalaan ng sino man sapagkat wala kaming connection sa Panginoon. Walang kapangyarihan ng sino man na hindi binigyan ng kapangyarihan ng Diyos
katulad ng kanyang mga alagad. High Commission. Ang meron lamang kapangyarihan ay ang kapangyarihang inihatas ng Diyos sa kanyang mga alagad. At kung makakaamot tayo, bibigyan tayo ng kapangyarihan ng mga alagad ng Diyos, ay magkakaroon po tayo ng lakas ng loob at connection sa Diyos na muling nabuhay. At pagdating ng araw, makakasama niya tayo at tayo rin ay aakyat sa langit katulad niya. Amen. So, yan po mga giliw namin tagapakinig, ang pinakapinali po ng Ebanghelyo ni San Lucas sa atin hong magandang balita, Biblia, ang pag-akyat ni Jesus sa langit. So, dun ho sa ating mga pangangaral na ginagawa, siguraduhin ho natin na tayo ho'y nakakawit, nakakoneksyon dun ho sa Mga alagad. mga alagad na ikinomisyon sa meron hong mula ho sa pinakamataas down to the lowest level, meron hong mga blessings ika nga na para ikaw ay maging Parang punong parang ubas yan.